Breaking news po kayo po ba ay nagtatrabaho para sa BPO, mga healthcare, bangko, tech support? Kailangan nyo pong malaman ito at baka maapektuhan po yung trabaho nyo at kailangan nyo po talagang maghanda. Ito po hindi po to biro kasi kita nyo naman nasa GMA Public Affairs na nakarating na po dito sa Pilipinas. Call center operations ng US companies ipapanukalang manatili sa Estados Unidos, no. So hangga't maaari po gusto nilang madala po sa US lang ang mga trabaho, no, onshore lang. Ayan po yung House Resolution ng ika-119 Congress. Yan po yung current Congress nila. At yan po ay 4954, Keep Call Centers in America Act of 2025. Yan po. So kung sa title pa lang po, alam nyo na gusto po nilang mapanatili sa US ang mga call centers kasi nga po marami pong walang trabaho doon at parang sinusulot po natin yung mga trabaho sa kanila. Pero kung kayo po ay nangangamba, may ipapaliwanag pa po kayo kaya makinig po kayo. Ang sabi po dyan, call center work overseas, yan po ang terminology. Ang ibig pong sabihin yan ay at least 30% ng total volume ng call center. So ang ibig pong sabihin yan kapag lagpas 30% daw po ang workforce na offshore, kumbaga hindi sa Amerika, kailangan po nilang sabihin sa estado, kumbaga may mga requirement po at kailangan nilang magpaliwanag. So kung para maiwasan po yan, ikikip po ng mga kumpanya ng less than 30% ang nasa offshore. So, ibig sabihin po, nagbibigay pa rin naman po sila ng trabaho offshore o sa Pilipinas, kung for example, pero hanggang 30% lang po o less than 30%. No? So, kung kayo po ay mga kumpanya na more than 50% or mga hati-hati, no? Yung Pilipino, saka yung Amerikano, hati. So, kayo po ay siguradong maapektuhan yan dahil malamang magbawas sila. So, kung dun po sa example natin 50-50, magbabawas po ng 20% ng mga empleyadong Pilipino at magdadagdag po sila ng mga empleyadong Amerikano. At yan po ay act pa lang at malamang po dahil si President Trump naman ay maraming kaalyado, malamang naman po ay mapatupad yan. So, maganda po, ipaghandaan nyo na, no? Kausapin nyo na po yung mga supervisor nyo, mga manager nyo, baka. Tapos, sa mga nag-a-apply naman po, pwede nyo rin tignan yung mga option nyo, yung mga Australian companies, di ba? Yung mga ibang mga European companies, di ba? Pwede nyo rin pong, o gusto nyo mag-aral po kayo ng ibang mga lengguwahe, no? Hindi lang English para mas malaki yung sahod, di ba? Yan po ang mga option nyo po, pero wag po kayong mag-alala. Kung ang trabaho nyo naman po ay mga IT or mga kasi po hindi naman kayo tumatanggap ng tawag, di ba? Saka more complex po ang